Gulo ng Pilipinas at China mga sangkay sa West Philippine Sea. Nagsimula na po. Hello, magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay, mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa China at Pilipinas na tila baga lumala po ang tensyon. Lalo pong nagkakaroon ngayon ng mga girian, mga sangkay at tila baga ito po ang mas malinaw na simula ng gulo. No, dahil nga po sa ginawa ng China na pagsasabatas, kung hindi po ako nagkakamali, na bawal na daw pong pumasok ang sino man sa kanilang bakuran na inaangkin nila. Na bakuran po natin mismo mga sangkay, part po ng Exclusive Economic Zone. Pag-usapan po natin yan. Ano nga ba ang nangyari mga sangkay? But anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.23 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami, kaya naman kung hindi pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po yung balita mga sangkay kasi ayon po sa report, China iginiit na binangga ng Philippine vessel ang kanilang barko. So, para po sa inyong kaalaman mga sangkay, naiulat nga raw po na itong China ay bigla daw pong sinalpok ang barko ng Pilipinas. Ngayon, dinideny po yan ng China mga sangkay ngayon. Ito po ay simula nung nagdeklara sila na bawal na po simula nakaraang araw mga sangkay, kahapon po ata yun, simula kahapon, bawal na po pumasok doon ang kahit na sinong tao mga sangkay na hindi po Chinese. Magkaiba ang kwento ng China at Pilipinas sa panibagong insidente ng banggaan ng mga barko malapit sa Ayungin Shoal. Sabi ng China, Pilipinas ang nambuyo, pero buwelta naman ng Pilipinas, mapanlin lang ang China. This part, mga sangkay, I agree sa Pilipinas. Kasi nga po, totoo naman talaga na mapanlin lang ang China. Nakaraan pa po tayo ginaganyan yan. Pag halimbawa, sila po ang sasalpok sa barko natin, ang gagawin po nila, ititwist po nila sa international media. Palalabasin nila na Pilipinas daw po ang may gawa. Kahit alam naman po ng marami, mga sangkay, may mga kuha po ng video, may mga kuha ng pictures, at marami pa pong ebidensya, sila po ang gumagawa ng gulo. At tandaan po natin, nasa Philippine Exclusive Economic Zone po sila. So, dapat wala po sila sa part na yan. No? Siguro dahil hindi po nila mapenetrate yung Vietnam na mas marami pong nakukubkub ngayon dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Resupply boat ng Pilipinas at di hamak na mas malaking barko ng China Coast Guard ang sinasabing nagbanggaan na naman daw malapit sa Ayungin Shoal. Beijing mismo ang nagkumpirma niyan. Sa kwento ng China, iligal na pumasok ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dinedma raw nito ang babala ng China Coast Guard at nagpaka-unprofessional daw kaya humantong sa banggaan. Giit naman ng Armed Forces of the Philippines, legal ang resupply mission ng Pilipinas dahil bahagi ng ating exclusive economic zone ng Ayungin. Okay, tingnan nga natin. Bersyon ng China Coast Guard. Illegal na pumasok sa Ayungin Shoal ang Philippine resupply boat. Pangalawa, hindi pinansin ang warning. Pangatlo, unprofessional ang Philippine resupply boat. Ang bersyon naman ng Pilipinas, ito, legal ang resupply mission dahil bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Pangalawa, mapanlin lang ang China Coast Guard. Pangatlo, China ang nagpapalala ng tensyon. Okay? So, yan na magkabila ang panig. Pero isa lamang po ang malinaw dyan, mga sangkay, ang China po ay wala po sa kanilang bakuran. Nasa bakuran po sila ng Pilipinas. Mapanlin lang din daw ang kwento ng China at kung meron mang nagpalala ng tensyon, China yon at hindi ang Pilipinas. Dagdag pa ni Defense Secretary Gibo Teodoro, malinaw sa international community na ang mga aksyon ng China ang totoong sagabal sa kapayapaan sa South China Sea. Nangyari ang sinasabing banggaan kasunod ng pagsisimula noong weekend ng panguhuli ng China sa mga trespasser daw sa inaangkin nilang teritoryo. Okay, yun na nga po mga sangkay. Kaya po nasabi natin na ito ay simula na ng gulo
Dahil kung noon, balyahan lamang ang nangyayari mga sangkay. Ngayon talagang start ito Simula po ng madeklara po nila na bawal na ang trespasser sa kanilang tinatawag na bakuran. Bakuran naman po natin yan mga sangkay. Ayungin Shoal po yan. Ito po yung pinaka-latest. Actually, kahapon po yan ng umaga nangyari. Nagkaroon kaagad ng breaking news yung mga balitaan dito sa Pilipinas na mayroon nga raw pong salpukan na naganap at sinasabi po ng Pilipinas na China raw po ang may gawa ng pagsalpok sa ating barko. Ang mga mahuhuli, ikukulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Ayon kay maritime security expert na si Ray Powell, posibleng maipit ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon sakaling may mahuling Pinoy. Because that could easily turn into a hostage diplomacy kind of situation where you can imagine there would be a lot of pressure, domestic pressure on the government to get your person back. China could try to use that as an opportunity to put additional... Ang pagkakaalam nga po natin mga sangkay, wala na pong pumapalaot na mga Pilipinong mangingisda. Kawawa rin po talaga, no? Kasi, syempre, dyan po yung, pangkabuhayan po nila yan Dyan po sila kumukuha ng, pang gastos, pangkain, mga sangkay. Kawawa po talaga yung mga mangingisda po natin. So, ewan ko kung ano pa ang possible na mangyari dito, mga sangkay, but maging ready lamang po tayo kasi maraming posibilidad na mangyayari. Pwedeng humantong ito sa digmaan kung hindi po mag-iingat itong dalawang to. Sabi pa nga po ni PBBM, mangyayari lamang po ang act of war kung mayroon pong pinatumba ang China na Pilipino dyan mismo sa West Philippine Sea. So, as of now, wala pa pong ganun. But we don't know tomorrow or next week, next month, next year, mga sangkay. Kasi lalo pong lumalala ang tensyon. Pressure on the government to make other concessions in other areas. Dahil nga sa banta na yan ng China, tumigil na muna sa pangingisda ang daan-daang residente sa 11 coastal barangay sa Santa Cruz, Zambales. Ayan, di ba? Kahit sino man talaga, matatakot po talaga sa bantang to. At sa pangyayaring to, mukhang tagumpay dito ang China. Sa unang araw, kasi wala pong pumalaot na mga mangingisda Natakot po sila. Tagumpay po sila, mga sangkay. Dahil po sa kanilang pananakot. Ayon sa Pangulo ng Samahan ng mga Zambalenyong Mangingisda na si Noli de los Santos, nangangamba ng pumalaot ang karamihan sa kanilang mga miyembro. Noong Biyernes, bisperas ng trespass rule ng China, sinubukan nilang pumalaot. Pero napaatras din sila ng palibutan daw ng Chinese Coast Guard vessel. Grabe. Alam nyo, itong ginagawa ng China, hindi nila magawa yan sa Japan. Nung sinubukan mo nilang pasukin ng isang isla ng Japan na sinasabi rin ng China na kanila, anong ginawa ng Japan? Pinalaya sila. Wala silang nagawa kasi may kagamitan po yung Japan. Tayo kasi, sabihin po natin, meron po tayong warship, meron din po tayong Philippine Coast Guard, pero ang liliit po talaga, hindi po siya pantay sa kung anong mayroong kagamitan ng China. So, ito po yung kailangan gawin ng Pilipinas, mag-upgrade ng kagamitan sa pagbabantay sa ating bakuran. Kasi hanggat ganyan lamang po, paawa lang po tayo ng paawa sa international, wala po. Itutuloy at itutuloy pa rin po ng China. Kita niyo yung Japan? Ang bilis po ng response. Nung nakita po ng Japan, papalapit itong mga Chinese Coast Guard sa bakuran teritoryo po nila sa may Senkaku Island. Ang ginawa po nila, nagpadala kaagad ng mga boat, ng mga barko, mga sangkay at winater cannon po. Binomba ng tubig ang mga barko ng China. So, no choice sila. Umalis na lang. Diba? So, sana may ganun din po ang Pilipinas. Takot talaga kami. Imbis na papunta po kami ng 90 miles o 100 miles. Hindi po kami tumuloy kasi may pubiyan na po kami na nakita namin China bisin na pailigid-iligid sa amin. Pinaiiwas muna ng Masinloc LGU ang mga mangingisda sa pinag-aagawang teritoryo, lalo na sa Panatag Shoal. Paliwanag ni Masinloc Mayor Arsenia Lim, prioridad nila ang kaligtasan ng mga mangingisda. Hindi po namin sila pinagbabawalan, basta ang sabi lagi ng local government unit din ng Masinloc ay huwag silang pumunta ron sa disputed area. Mangisda sila doon sa area na
walang sagaban. Nagpadala naman ng Tama mga barko naman. ang PCG sa Baho de Masinloc para bantayan ang seguridad ng mga mangingisda doon. Nagbabalita mula Okay, so may mga nagbabantay sa ibang bahagi mga sangkay, pero konti lamang po talaga. Ay nako, ewan ko ba. So ano po ang inyong opinion mga sangkay dito? Nagsimula na nga po yung mas matinding gulo ng Pilipinas at China. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga video, mga vlogs po natin. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.